Halos hindi na kami nakatulog dahil sa excitement para sa peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Maaga pa lang ay inihanda na ng aking asawa ang aming mga food packs, kanin at kaunting adobo, tinapay, saging, nilagang itlog, at mga bottled water. Alas 3:30 ng umaga ay umalis na kami ng aking mga anak, sina ka Mariel, ka MJ, ka Erich, at ka Russell, at naiwan sa bahay ang aking asawa para magbantay sa aming mga apo. Agad naman kaming nakasakay sa bus na maghahatid sa amin, kasabay ng mga kapatid. Napakaraming bus, private van, at minibus ang nagkasabay-sabay papunta sa venue. Pagdating namin sa Espanya Corner Lerma, pinayuhan na kami ng mga SCAN members na pumarada sa gilid at maglakad na lamang dahil sarado na ang kalsada sa dami ng mga naunang dumating. Nakita rin namin ang maraming mga kapatid na nakasabay namin maglakad. Mula sa Lerma, binaybay namin ang haba ng Moraita, Recto, Quiapo, hanggang sa Manila City Hall. Diretso kami sa National Museum area hanggang sa marating namin ang kanto ng Padre Burgos Avenue malapit sa Manila Hotel, at lumiko kami papuntang Luneta. Medyo tumindi ang sikat ng araw at umambon kaya humanap muna kami ng maaaring silungan ng mga punong kahoy. Nang mahanap namin ang isang malaking puno ng akasya, agad kaming nagsiksikan sa ilalim nito. Habang kumakain kami ng baon naming tinapay at saging, pinagmamasdan ko ang aking mga anak. Ang saya-saya nilang lahat, at ang saya-saya ko rin habang pinagmamasdan ang halos walang patid na pagdating ng mga kapatid mula sa iba't ibang lokal. Nang mga alas 2 ng hapon, matapos kaming makapag-lunch at makapagpahinga, bumalik kami sa Quirino Grandstand. Alas 3:30 ng hapon, sabay-sabay ang 13 distrito at city, nagsimula na ang programa sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ang daming tao, parang iisa kaming puso, iisa kaming katawan. Kahit pagod, puyat, at ilang beses na huminto sa paglalakad ng halos 6 na kilometro, hindi namin alintana dahil mas nang ibabaw ang sayang hindi matatawaran. May mga napapaiyak sa sobrang overwhelming na emosyon. Ang ganda ng atmosphere. Parang may invisible na tali na nag-uugnay sa amin lahat kahit hindi kami magkakakilala. Ang daming tao, pero parang pamilya. Isang malaking pamilya na nagmamahal sa Diyos at sa kapayapaan ng Pilipinas. Lalo pang napawi ang pagod namin nang magsalita ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Napaka-inspirational ng kanilang mga mensahe. Malinaw nilang ipinaliwanag kung bakit naroon kami sa araw at oras na iyon. Puno ng pag-asa at pananampalataya ang kanilang mga salita. Kasabay ng kanilang mga mensahe ang aming pagbati sa aming pinakamamahal na kapatid na Eduardo V. Manalo, ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Isang malaking karangalan na masaksihan ang kanyang pamumuno at pagmamalasakit sa milyong Pilipino at sa Iglesia ni Cristo na nagmamahal sa kapayapaan ng bansang Pilipinas. Alas 5:30 ng hapon, natapos ang programa. Pagod pero masaya kaming nag-uwiang magkakapatid. Isang makasaysayang pangyayari ang nasaksihan namin at ng buong mundo. Sa araw na ito, Enero 13, 2025. Muling naipakita ang kaningningan ng pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Sa Panginoong Diyos ang lahat ng kapurihan. Ang pangyayaring ito ay maitatala sa kasaysayan, at kung loloobin ng Panginoong Diyos at Panginoong Hesus, sana ito ay aking maikwento sa aking mga apo. Ako po si Kapatid na F. Santos, kaisa ng buong Iglesia ni Cristo at palaging kaisa ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, na nagmamahal sa kapayapaan para sa mga susunod pa nating salit-saling lahi. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang pagkakaisa. Sa aklat po ng mga awit, 133, 1 at 3. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Saan daw po? Pagkakaisa! Gayaan yan ng hamog sa Hermon na tumutulong sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatidbagay ang buhay na magpakailanman. Ano po ang turo ng Biblia para makamit po natin ang pagpapala, ang kabutihan at kaligayahan. Hindi ang kabakan ng pangsarili. Sa makatwid, para sa ating bansa, pagyamanin po natin ang pagkakaisa udyok ng pagmamahalan at pagmamalasakit. Mga kababayan, iisa lang po ang ating bansa, ang ating bansang Pilipinas. Walang ibang magmamalasakit.
Pilipino. Magkaisa tayong lahat, ipagmalasakit natin ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Tama po, tama po.